True Subscribers Horror Stories. Na ang babaeng nakita ko kanina si Red ay hindi naglalakad, bagkus ay lumulutang pala sa ere. Real Paranormal Encounters. Na totoo yung usap-usapan sa aming barangay na may kakaiba kaming lahi. Opo, may lahi kaming aswang. And other scary stories from HTV Positive listeners. Kaya nang hinabol na ako ng mga miyembro ng kulto, ay tumakbo na ako ng mabilis at wala ng lingon-lingon. Yung tamang bilis para hindi nila ako maabutan. Pagkukwentuhan natin sa Subscribers Hilakbot Stories, Monday and Friday, 9 p.m. sa Hilakbot TV YouTube channel at sa HTV Facebook page. Replays on Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ikwento mo na bago maikwento ng iba. Dito sa Subscribers Hilakbot Stories. Isang nakakailakbot na gabi na naman po sa ating lahat, sa mga late, sa mga regular at ganoon na rin po sa HTV Positive at mga HTV Negative na naghahanap na naman po syempre na kanilang mapagtitripan dito sa ating channel. So welcome po dito muli sa ating segment ang SHS Subscribers Hilakbot Stories na kung saan itatampok po natin ang inyong mga pinadalang kwento mula sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede na rin po syempre sa ating Facebook, lalong-lalo na yung mga nagpapadala nagdi-DM din sa atin sa pamamagitan ng Twitter at ng ating IG. So maraming salamat po. Nare-receive po namin yan lahat once na nag-acknowledge po si Admin Clay. Ibig sabihin, makakarating na po yan sa atin. At yun nga lang, antayin nyo lang po kung kailan po ma-feature yung inyong kwento. At ito po ang ating mga itatampok sa episode natin ngayon. Ang tatlong kwento mula po, ito Real Paranormal and Scary Stories po ni na Ashi, Rose at Mylene dito sa SHS. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Magandang gabi po sa inyo, Sir Red. Ito po ang ilan sa mga na-compile kong creepy stories na nangyari po talaga sa akin. Bata pa lang po ako, lagi ko na pong naririnig yung mga kwentong katatakutan galing sa papa at lola ko sa mother side. Yung mga kwento nila, yung lagi kong hinihintay bago po ako matulog. Sa buong buhay ko po, Sir Red, never akong nakakita ng typical na pang-movie na aswang or multo, walang mapupulang mata, walang mga dugo-dugo, walang pang-movie na effects. Ang lagi ko pong nakikita, tao. As in normal na itsurang tao. Minsan nakakatitigan ko pa nga po. Minsan nakatalikod, kaya siguro hindi ako on the spot na natatakot. Minsan, if may kwento ko na or makwento sa akin ng iba, saka na ako matatakot sa nakita at na-experience ko. Sa tingin ko nga po nagsimula ang pagiging bukas ng third eye ko noong grade 4 ako. Dati po'y sinanay ako ni mama na umuwi mag-isa galing sa school. 20 minutes ang jeepney ride po from Metro hanggang sa kanto, papasok sa dati naming bahay noong grade 4 ako. Isang araw pagkasakay ko po sa jeep, umupo ako sa likod ng driver. After 5 minutes, napansin ko po yung lalaki na nasa harapan ko. May kaliitan po yung height niya. Sa tansya ko po ay nasa 5 flat siya. Chubby, maputi, chinito. At yung nag-iisang bagay na sobrang pansinin sa kanya ay walang kanal sa gitna ng ilong at bibig. Weirdo nga po talaga, Sir Red, kasi sa pagkakaakala ko ay hindi niya kinukuha yung bayad na mga kasama namin sa jeep. As in nakatingin lang po talaga siya sa akin. Siyempre, since bata pa nga ako noon, naiilang ako sa titig niya. Ito na naman yung mga titig. Tiniis mo rin ba yung titig? Okay, so naiilang ako sa titig niya. Kaya ulitin ko naiilang ako sa titig niya. Kaya iniiwas ko yung tingin ko sa kanya. Hanggang sa pumara na ako at naghanda na akong bumaba. Bago pa po ako nakadiretsyong pababa, pinigilan niya ako. Bigla po siyang nagsalita at ang sabi niya sa akin ay swerte daw ako dahil swerte daw ako sapagkat ako lang ang nakakita sa kanya. Nung time na yon mas kumabog ang dibdib ko kasi akala ko ay kidnapper po talaga siya.
Wala talaga ako naisip na pang horror o kahit na anumang mga effect na nakakatakot mula sa kanyang sinabi. Until months later, naghahapunan kaming magkakamag-anak nang mabanggit ni Papa yung tungkol sa tinatawag daw na elemento. Madi-differentiate mo daw sila sa normal na tao dahil wala silang kanal sa pagitan ng ilong at bibig. Doon ko naalala yung parang Chinese na nakasabayan ko sa jeep. Kwento ko sa kanila na nakakita ako ng ganon minsan at sinabihan pa ako na swerte daw ako at nakita ko siya. Tinawanan lang ni na Papa. Sabay-sabi na mukhang swerte daw ako at nakakita na ako ng ganon. Mula elementary ang dami ko na pong nakikita at nararamdaman. Siguro nga swerte ako kasi wala ako nakikita na sobra po talagang ikinatatakot ko. Ito ang subscribers Hilakbot Stories. Maraming salamat po dito po sa ating isa pang kwentong katatakutan mula kay Ashi. Si Ashi po ay nakapagbahagi na parang last year ko nabasa yung ibang mga kwento niya dito. So ngayon po ay may latest po siyang email at ito na isama po natin. Actually meron pa po siya isusunod natin ngayon. Ito yung sinasabi natin, ito po yung ganito yung mga nababasa kong mga story doon sa mga nakikita nilang itsura ng mga engkanto sa Biringan. Yung walang kanal daw sa, yung, ano ba tawag doon? Philtrum, di ba? Tama ba? Philtrum? Oo, yung P-H-I-L tapos T-R-U-M yun yung spelling niya. Paki-correct lang po ako kung tama yung pagkakabanggit ko dito. Philtrum o basta yun na paki-research na lang po. Yun. So, yun to yung magpapatunay na minsan nakikihalubilo daw yung mga engkanto sa mga tunay na tao kasi talaga makikita mo na para silang tao talaga. Tulad nung pagkakasabi nung kwento ni Ashi sa atin na parang hindi mo nga alam daw talaga kung merong mga sinasabi na multo na nakakasalumuhan ng mga tao, meron naman daw mga engkantong mukhang tao na akala mo ay talagang totoo pero pag titignan mo daw wala silang kanal sa gitna nitong ilong tsaka ng bibig. Di ba? Pag wala daw ganon, ibig sabihin, engkanto, hindi daw tunay na tao yun. So sana wala kang na-experience, wala kang nasalubong na ganyan. O baka naman minsan ang awkward lang naman, baka mamay tititigan mo na ng husto yung isang tao para lang makumpirma mo kung meron siyang kanal sa gitna ng ilong o meron siyang philtrum. Di ba? Huwag kang ganon. Sige, ito naman yung susunod na kwento po ni Ashi, ituhog na po natin. So ito naman po ay kwento naman daw ng mama niya. Nangyari naman po ito taong 2002. Nung elementary, sinali po ako ni mama ko sa isang rondalya. Ito po yung grupo ng mga, grupo ng mga bata na tumutugtog gaya po sa orkestra. Okay, so alam nyo na po yun, yung rondalya. May mga gitara, alam mo yung mga ukulele, di ba parang mga strings yung common na gamit nila doon sa pagtugtog mga instrumento. Tapos meron pa bandurya ba yun tawag doon? Basta ganun, basta string po yung mga gamit nila, mga strings. Anyway, ito ang kwento po niya. Nung taon na yun po si Red ay na-qualify kami sa NAMCYA. Ito po ay isang national contest for performing arts. Kami po yung nanalo as regional winners kaya magkukompete po kami sa CCP. Hindi ko na po matandaan kung anong buwan yun pero nung taon din na iyon ay pumunta kami ng Manila at tumuloy sa isang eskwelahan. Di ko na po matandaan kung ano rin yung pangalan ng school o kung saan kami tumuloy pero ito po'y kaharap lamang ng isang sementeryo. Kapag sumilip ka po doon sa room na tinutulugan namin, otomatikong makikita mo po sa bandang bintana sa labas nun yung apartment style na sementeryo sa harap. Isang linggo po kami nag-stay doon sa school at may isang gabi nang pinatawag ng mga coordinator at conductor namin yung lahat ng parents sa may HE room sa first floor para sa isang pagpupulong. Lahat kaming mga estudyante na bahagi po nitong rondalya ay nakatulog na dahil maaga pa po kasi yung alis namin kinabukasan para sa kompetisyon at nasa third floor po kaming lahat. Habang nagmi-meeting daw sila ay bigla daw silang nakarinig ng mga sigawan ng mga bata kaya nagpanik po yung mga parents namin at mabilis na nagsiakyatan sa third floor. Ngunit laking gulat daw nila nang makita kami na tulog lahat. As in wala po ni isa sa amin yung gising noong mga oras na iyon
mula dun sa 2 kwarto na ino-occupy namin sa 3rd floor. Nagsimula na daw kabahan ang lahat ng aming mga magulang kung kaya't pati na rin yung mga nagpatawag ng meeting ay nag-cancel na at kanya-kanya ng pasukan sa mga kwartong tinutuluyan. Kinabukasan tinanong po ng aming mga magulang sa guard on duty kung meron ba siyang narinig na mga sigawan bandang 9:00 ng gabi. Subalit wala naman daw na narinig noong nakaraang gabi at payapa naman daw yung gabing iyon ayon sa guard. Dito na nagtaka yung mga magulang at yung mga kasama naming mga teachers. Paano nga ba at sino yung mga narinig nila na sumigaw kung lahat kami ay tulog? Ito ang subscribers Hilakbot Stories. Maraming salamat po muli kay Ashi sa kanyang pagbabahagi ng kwento. Ikaw din sa lahat ng mga nasa podcast na nakikinig sa ating SHS segment ngayon, pwede ka magbahagi ng iyong kwento o kung halimbawa man, just in case ito man pong episode natin na ito ay napapakinggan sa ating Hilakbot 24/7 bilang isang replay para sa mga hindi nakapakinig, pwede ka rin mag-send ng iyong kwento sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories sa Facebook. I-message mo na lang as is na parang isang message para sa messenger lang. Yung hi, hello, ito po yung kwento ko, ito po yung aking karanasan. So isend mo na agad doon. And then wag ka na magtanong kung saan isasend. Doon na po yun, direkta na po yun doon. At syempre sa ating email, sindakstories2008@gmail.com. So hintayin po namin ang inyong mga kwento at sana po ay maging bahagi kayo ng SHS. Tuhog naman tayo sa isa pang kwento mula naman po dito sa ating Facebook at sa puntong ito, ibabahagi na po natin ang kwento ni Rose, 26 years old at ito pong kanyang karanasang ito ay naranasan niya noong 18 years old pa po siya. Ito ang subscribers Hilakbot Stories. Sa katunayan po, Sir Red, uumpisahan ko na po ito sa pamamagitan ng hindi na po bago ang mga kababalaghan sa compound namin kasi medyo bulubundukin na rin po kung tutuusin yung barangay namin at sa likuran ng aming bahay, paanan na po ng bundok. Meron din po doon sa likod ng bahay ay meron pong dating sementeryo doon. Pero ngayon po ay isang malagong kakahuyan na po doon at kumbaga may abandonadong sementeryo na po doon. Pero ang sabi-sabi po ng ilan sa amin, yung ilang bahagi daw po ng sementeryo ay natabunan na gawa ng isang landslide na naganap po doon somewhere 90s. Naniniwala din po kasi ako doon, Sir Red, na lahat ng mga nangyayari o yung mga ikinikwento ng mga mismong pamilya ko na mga kababalaghan, lalong-lalo na yung mga kanya-kanyang karanasan po namin, ay may connection po doon sa kung ano dati ang nakatagong kasaysayan sa naturang lugar. Ang bahay namin ay pwede mong ikutin. Ibig sabihin kahit saan ka dumaan, sa likod o sa harap ay pwede ka makapasok. Meron pong puno ng santol sa harap namin at may 3 puno ng mangga sa likod. Meron nga din pong puno ng baligang. At tong baligang sa gilid ng bahay namin. Sabi niya dito yung baligang daw po ay jambolan fruit. Kung alam po ninyo yon, siguro baka meron nag-google na po dyan, jambolan fruit daw po ito, sabi niya dito. So, jambolan, ano to? Duhat? Duhat siya. Wait lang check ko lang kasi may PC po sa harapan ko. So, chine-check ko siya. So, jambol. Pinaganda pa. Pero parang ano siya itim na kasing hugis ng duhat. O lumboy yung tawag sa amin dito. Pero gano'n pa man, tuloy natin yung kwento niya. Isang gabi nakahiga ako sa kwarto ko nang marinig ko po na tinatawag ako ni Mama. Hindi ko nga po malaman kung saan galing yung boses niya kaya bumangon na lang po ako sa labas para i-check. Dumaan ako sa sala kasi akala ko po ay nasa harap siya. Pero pagdaan ko sa sala, hanggang pintuan lang po ako. Tinanaw ko na lang po si Mama sa pagbabaka sakali na makikita ko siya. Pero bigo po ako. Hindi ko siya matanaw. Kaya inakala ko ay nandun siya sa bahay ni na tita. Kaya no choice po ako kundi lumabas sa bahay. Bahagya akong lumabas dahil natatakpan ng bahay ng tita ko yung bahay namin kaya hindi ko po makikita o matatanaw man lang yung daan.
Nakaharap ako sa daanan at sa mga bahay at nakatalikod ako sa bahay namin at tinatanaw ko si Mama. Nabigla ko ulit marinig yung boses niya na tinatawag ang pangalan ko. Ang boses naman po niya sa ngayon ay naririnig ko na nasa gawing likuran sa bahaging kusina ng bahay. Dahil sa napagtanto ko na nanggagaling siya sa kusina, muli po akong tumalikod at pumunta ng kusina. Pero laking gulat ko nang may nakaharang sa harap ko. Hindi ako pwedeng magkamali doon, Sir Red, sapagkat talagang malinaw naman po yung mata ko at puting-puti po ito na parang usok na hindi mo malaman kung parang tela na transparent. Parang ganun po siya, parang linen, sabi niya. Pero ang mas ikinagulat ko po nang ma-realize ko na hindi lang simpleng puti o damit ang nasa harap ko. Dahil sa damit na iyon ay meron din pong mahabang buhok. Napalunok na lamang po ako na makita ko po na may buhok po na mahaba at itim na itim yung naturang figura. Nang mapatingin po ako sa baba, kitang-kita ko po na meron siyang paa pero hindi po nakasayad sa lupa. Nanginig po ako agad ng oras na iyon. Parang inurungan po ako ng dila dahil hindi po ako makasigaw at talagang nakatitig lang po. Pre, pakibago nga to, pakibigyan mo ako ng ibang word na titig. Pwedeng alternative sa titig. Parang napapahamak ako dito sa titig na ito eh. Alam ko po na hindi tao ang nasa harap ko at talagang nakatitig lang po ako sa gawing paa niya at unti-unti ko pong inaangat ang aking ulo dahil gusto ko pong makita ang mukha niya pero hindi ko po nakita. Naihinga po ako dahil sa takot, Sir Red. Hanggang sa tuluyan ko nga pong nakita ang mapula-pula niyang mata sa likod ng kanyang buhaghag na buhok. Pumikit na lamang po ako at nagdasal hanggang sa walang ano-ano ay napasigaw po ako bigla. Napamulat po ako at tumakbo ako agad sa bahay namin. Hinanap ko si Mama at nang makita ko po siya na nasa kanyang kwarto pala ay agad akong yumakap sa kanya. Dahil po nanginginig pa rin po yung aking laman ng mga oras na iyon ay napatanong po si Mama kung ano ang nangyari sa akin. Hanggang sa binanggit dire-diretso, walang kagatol-gatol lahat ng detalye na akin nakita. Nung una nga po, alam ko ay pagtatawanan ako ni Mama. Pero ang labis na ipinagtaka ko ay naniwala siya sa aking kwento. Dahil maging siya ay meron din palang karanasan sa loob ng compound namin. Hindi ko po talaga iyon makakalimutan. Sa tuwing iniisip ko nga po siya hanggang sa kasalukuyan, lalo nang ibinabahagi ko po itong kwentong ito sa inyo, parang kahapon lang po siya nangyari sa akin. Kaya parang naiiyak ako. Ayaw ko rin po muli kasi makakita ng katulad ng nakita ko noon. Ito ang subscribers Hilakbot Stories. Maraming salamat po dito kay Rose sa iyong kwento at sa iyong syempre pagbabahagi sa ating email. So sana kahit papaano from your 18 years of age hanggang sa ilang taon ka na ngayon, at least kahit papaano ang good thing po doon, hindi ka na nakakita pa, hindi mo na nakita yung figura na yon at hindi ka na ginambala. Tuhog tayo sa susunod pang kwento dito po sa ating SHS segment. Sa puntong ito naman po ay kwento ni Mylene. Third year college ako nang maisipan ko pong mangupahan sa isang apartment. Agad naman pong sinang-ayunan ng mga magulang ko ito dahil talagang kahit sila po ay nahihirapan sa sobrang layo po ng bahay namin doon sa pinapasukan kong university. Siguro po pangalawang linggo ko ng pag-stay sa apartment nang magsimula po yung aking mga nararamdaman na kung ano-ano. Unang beses ko pong makaramdam ng kakaiba at nagsimula po ito nung isang gabi na lasing po ako noon at galing ako sa birthday ng classmate ko. Muntikan pa ako makabangga ng matandang lalaki dahil sa pagkahilo ko habang nagdadrive ako ng kotse. Patawid po yung matandang iyon at malapit na po ako sa apartment ko nang bigla akong may nakita na matanda. At dahil syempre nagising at nagulat ako, agad ko rin naman pong naipreno.
Bumaba po ako ng sasakyan para masigurado ko pong wala akong nahagip o wala man lang ako nabundol at talagang kinabahan din ako noon. Noong pagkakataon na iyon, Sir Red, para nga po akong nahimasmasan bigla dahil ayaw ko rin naman po talagang masangkot sa ganong klaseng aksidente. Paano kung halimbawang namatay yung matanda dahil sa aking kapabayaan at dahil sa aking kalasingan, hindi ko po talaga mapapatawad ang sarili ko. Good thing, Sir Red, wala naman akong kahit na anong nakita. Kahit sa ilalim ng aking sasakyan, kahit po yung bahid ng dugo man lang ay wala naman po akong nakita. Tumalon-talon pa nga po ako nung time na iyon at talagang sinampal ko pa yung sarili ko kung totoo ba na may nakita akong tumawid na matanda sapagkat malinaw ko nakita na nailawan ko siya ng headlight. Nang makauwi ako kaagad ay humiga ako sa kama sapagkat talagang umiikot na ang aking paningin nung time na yon. Hindi ko na nga din po alam ang ginagawa ko. Kahit po nahuhulog na yung gamit ko sa side table ko dahil sa sobrang kalasingan. Buisit talaga. So ngayon at least nakikita ninyo kung paano kami sa recording. Ang dami kong mali. Anyway, sa kalasingin. Having nakatingin puro letter E. Buisit kang narrator ka, wala kang kwenta. Mag-resign ka na. Uwi ka na sa probinsya. Okay, so One more. Take two. Habang nakatingin ako sa kisame, napatingin din ako sa may pinto ng CR at nakita ko ang matandang lalaki na nakita ko po kanina napapatawid sa kalsada. Sa halip po na makatulog ako ay mas lalo pang nagising ang diwa ko. Nanlaki po ang aking mga mata. Nang ilang segundo lang ay nawala din agad yung lalaki. Pero mas pinangibabawan talaga ako ng pagkahilo. Kaya yun ang dahilan kung bakit nakatulog ako agad. Ang pangalawang naranasan ko, Sir Red, ay nang minsang naglalaptop din ako sa loob ng aming apartment. 11 PM na po iyon at tawa talaga ako ng tawa sa pinanonood ko. Nung nasa kalagitnaan na po ako ng pinapanood, bigla po ako may narinig na isang iyak. Ang akala ko nga po noon ay mula lamang iyon sa katabing bahay dahil baka mamaya ay meron din silang mga may bata o meron silang anak doon na umiiyak. Pero habang tumatagal po ay parang nakakaasiwa na. Malinaw po kasi yung iyak ng babae at nakatitiyak ako na hindi pala ito bata. May konting tinis po kasi kaya akala ko noong una ay iyak ito ng bata. Marahan ko pong in-stop yung player ko upang pakinggan kung saan nanggagaling yung iyak na yon. Sinimulan na po akong gapangan ng takot. Lalo nang naririnig kong mas lumalakas po siya at nararamdaman ko na hindi siya galing sa kabilang kwarto, kundi nasa loob siya ng apartment ko. Nagdasal po ako noon, Sir Red. Matagal na matagal habang nakapikit po ng mariin. Maya-maya ay bigla na lang po nawala yung iyak. Ito ang subscribers Hilakbot Stories. May isa pa pong kwento si Mylene pero atin po itong ipipremiere na lang po sa ating brother YouTube channel for One Shot Horror Stories. Ang Sindak Short Stories. New premiere schedule po natin dyan, alas 8 na po yan ng gabi. So abangan po ninyo. Maraming salamat sa mga nakikinig, sa lahat ng mga sumusubaybay din po sa Sindak Short Stories. So sana pakishare din po yung mga episodes natin dyan para makilala din po si Sindak. So maraming salamat din sa mga nagpapadala sa Sindak Stories 2008@gmail.com at sa mga lumalapag po ng kanilang mga kwento sa pamamagitan ng ating Facebook. At ganoon na rin po sa ating mga pagdi-DM ninyo doon sa ating IG, sa ating Twitter. Maraming salamat. Once again sa ating podcast sa Pinoy Horror Radio, mapapakinggan po every Saturday 9 PM ang ating mga replay para po dito sa bagong season ng SHS. Meron din po tayong replay din at randomly lang po itong ipiniplay sa Hilakbot 24/7 just in case napapakinggan po ninyo ito sa ating 24/7 live stream. Hello po, maraming salamat po sa inyo dyan, sa lahat ng mga nasa live stream, lahat ng mga nandiyan po sa ating live chat.
welcome. Pati na rin po sa mga nagpapakape po dyan, maraming salamat sa mga nagpapabiskwit, nagpapamilo, nagpapa-Ovaltine, nagpapalugaw, chicharon, lahat na po dyan. Lalo na dito sa ating live chat ngayon ng episode natin ngayon sa SHS. Maraming salamat po kung sino man po kayo. I-acknowledge po namin kayo sa susunod na episode. So mamaya ay puro patiktikan na po tayo sa ating Facebook, mga solid HTV listeners po natin, then mga channel members din. So dapat po ay antabayanan po ninyo yan. Pag-iisahin na po natin yan sa bandang dulo nitong ating SHS. So maraming salamat po sa mga senders at ganoon na rin ang aming pagpapasalamat sa mga tumatangkilik syempre sa ating HTV merch dahil kung hindi po dahil sa inyo, hindi po madadagdagan yung mga products po natin dyan. At sa lahat po ng mga nag-add to cart na at sa mga nag-review, nag-positive review sa atin, nag 5 stars sa atin, lalo na po syempre sa delivery, sa seller response, mga ganyan. So muli po, nagpapasalamat po kami dyan. Sa mga nagtatanong po sa akin sa pamamagitan ng PM, ano po kasi yung system po ng yung Shopee po talaga yung dyan, yung nag-aasikaso niyan. So better yet, punta na lang po kayo doon sa link na isinisend o ina-attach po ng ating mga admin sa Facebook page para ma-direct na po kayo doon sa mismong store, HTV merch. Hanapin nyo na lang po. Thank you sa follows. Thank you din po sa mga magagandang ratings po ninyo sa mga nakalipas na purchase po ninyo. So meron po tayo dyan. Nandyan pa rin yung new stocks ng ating face mask. Meron din tayo dyan yung kape ni Lola Trinidad. Maraming salamat sa first batch of orders. So sana po ay makapag-replenish tayo dyan at matikman nyo rin yung drip coffee na yan. Masarap po yan. Yung lalo na hazelnut, Italian espresso, barako, lalo na mas matapang pa yan kaysa sa jowa mo. Kaya kanyang ipaglaban kaysa sa jowa mo. At ganoon na rin po syempre ngayon yung ating t-shirts, mga t-shirts. So nandyan na rin po. Mamili na po kayo dyan. Tingnan nyo na lamang po yung details para po syempre sa sizes, sa color, iba pang mga detail tungkol po sa t-shirt at ganoon na rin sa kung anong gusto ninyong designs kasi meron po dyan mga variants. So tingnan nyo na lamang po dyan sa description section ng bawat product para nang sa ganun makita po ninyo at di kayo magkamali sa pag-add to cart. Okay ba yun? So maraming salamat din po. Basahin nyo lang din po ha para at least meron kayong reference, hindi kayo magkamali sa pag-add to cart, lalong-lalo na po syempre doon sa gusto mo talagang product na kunin sa HTV merch. Thank you po sa inyong lahat. At kung halimbawa na-receive nyo na daw po yung parcel, paki-click nyo na lang po, balikan nyo po yung Shopee app ninyo and click receive o confirm po ninyo. Sabi po dito ni Miss Glens, para nang sa ganun syempre malaman po namin kung na-receive na po ninyo, na i-deliver ba ng nasa tamang time frame yung parcel. Okay po? So maraming salamat po kung ginagawa po ninyo to. Magbabalik po tayo, dyan lang kayo, mamaya patiktika na po. So tutok lamang sa SHS. Ito ang subscribers Hilakbot Stories. Hilakbot Creepy Facts. Isa sa mga kinatatakutang pamahiin sa ating bansa ay may kaugnayan sa mga salamin sa bahay habang may lamay. Ayon sa paniniwala, kailangan mong takpan ng kahit anong tela ang lahat ng salamin sa bahay habang may lamay. Maaari daw kasing magpakita ang kaluluwa ng iyong namatay na kaanak sa salamin, kaya iwasan rin ang pagtitig rito. Hilakbot Creepy Facts. Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio, the podcast. Experience early access for our upcoming premieres. Watch exclusive member-only videos and more. Click that join button and enjoy exclusive channel membership perks. Welcome to Hilakbot TV. Mga solid HTV positive at kasindak, ako po si Red, payong kaibigan lang ngayong new normal upang mas maprotektahan ang inyong sarili. Palaging maghugas ng kamay, magbaon ng sanitizer o kaya'y alcohol, isuot ng tama ang face mask, lalong-lalo ang face shield. Palakasin ang resistensya
at huwag maging pasaway. Paalala, mula dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History. Umpisa natin mga patiktik sa pamamagitan ng ating Facebook muna sa mga solid HTV positive at mga certified kasindak po natin, mga certified kasindak at ka-haunted history kahit saan man po kayo naroroon ngayon. Salamat po sa inyong pakikinig. Sa mga nasa Facebook, maraming salamat din. Paramdam lang po kayo dyan sa comment section upang makopya din po ng ating admin, and sa mga susunod po mga episodes natin, doon po natin ilalagay po yan. Tulad na namang ni na Jessica Pilar. Magandang gabi Sir Red, listener nyo po ako. Patiktik po ako, kasama ko ang asawa ko si Budok. Ingat siya sa trabaho at sa kapatid kong si Julie Ann de Makiling. Ingat kayo lagi sa inyong pagtatrabaho, sabi niya. Thank you po sa inyo Sir Red sa pag-entertain sa amin sa SHS. Okay, patiktik din po natin si Raymond. Sabi niya patiktik po ang mga tiga Star Plus, yung mga magagandang cutter operator at mga poging extruder at printing operator daw. Naka-specify yan idol, baka magtaka yung mga lalaki. Okay, so bakit magaganda lang, sabi niya dito. Love you idol, mwah, sabi niya. meron hindi na kopya yung admin natin kasi nakalagay po dito sa copy-pasted niya na comment, idol gawa and then ... see more. Hindi na nakopya ng ating admin to kung ano man po ito. Christine Diaz, patiktik naman po ako. Nag-share din po ako ng ghost stories via Gmail. Waiting for it. Lagi po ako nakikinig everyday, especially at night while working. Thank you po sa inyo. I love you too, Christine Diaz. Sabi niya kasi I love you Sir Red. Say I love you too. Diba? At ganoon din pala, maraming salamat din pala sa mga nagsisend ng kanilang mga kwento sa Facebook. Nare-receive ko po yun, nababasa ko rin po sa pamamagitan ng pag-forward ng ating admin. At yun po, random po kasi natin pinipili yung mga fini-feature natin sa SHS. So please wait lang po sa mga hindi pa nababasa. At ganoon na rin po sa mga nag-i-email, maraming salamat po. At nag-a-acknowledge naman po yata si Admin Clay, diba? Si Miriel Parcon pa at sabi niya patiktik po solid HTV positive po ako dito. Sabi niya lagi daw siya nakikinig ng Hilakbot 24/7, hindi lang nagpaparamdam. Thank you po sa inyo. Ganoon din sa mga nasa Hilakbot 24/7, maraming salamat for keeping us always on the background at sa lahat ng mga syempre nagtatrabaho habang gabi, nasaan man sila ngayon, na wala man sa Asia, wala man sa Pilipinas, pero yung mga nasa ibang bansa na mga OFW nating minamahal, maraming salamat dahil binibigyan niyo po kami ng reason para ituloy-tuloy yung Hilakbot 24/7. Sana po mas dumami pa yung makapanood po nito at makatuklas nito. So tulungan niyo po kami na i-share yung mga link nito, yung link po ng Hilakbot 24/7 para at least worth it naman yung 24/7 natin. Okay? So ito rin, patiktik si Iko Sumalakay. Ang Team Acnologia. Sabi niya, lagi po silang nakikinig sa inyo Sir Red. Panalong panalo po lahat ng stories, walang tapon. Nox, yun eh. Si Josa May Flores, sabi na sina Jomay, si Lola, LJ, patiktik din po si Aya at si Mama Dors. Madalas po nakikinig habang nagluluto, naglalaba at naguhugas ng plato. More powers po. Rubian Polar Alario, patiktik din po ako. Pampagising ko po yung stories ninyo while working at home. So lahat ng mga work at home ngayon, yung setting nila, yung mga setup po ninyo, tulad na inyong lingkod. So alam ko po yung pakiramdam paano nag-work at working from home. Maraming salamat din po dahil kahit pa paano nakakasubaybay kayo sa pamamagitan ng Hilakbot 24/7 at sa mga featured stories natin na regular every 12 midnight. So yung mga sumasali din po dyan sa live chat, maraming salamat. Princess Santillan, patiktik naman po ako. Sana damihan nyo po yung subscribers Hilakbot Stories. Nag-i-enjoy po talaga ako sa inyo, Sir Red, at sa lahat ng Team HTV. Background ko po kayo while working. Max, thank you po sa inyo. At ito rin si Bernard Cortina. Mula po dito sa Santiago City, Isabela, balang araw makakapag-send din po ako ng karanasan ko tungkol sa mga kababalaghan nangyari sa akin. Salamat po, patiktik din po dito sa akin, sabi niya. Si Mrs. ni Joffrey, patiktik Sir Red sa dalawa kong anak na sina Paris at Georgie. Lagi ko po silang kasama nakikinig. Patiktik din po sa husband ko si Joffrey na laging pinalalabas ako sa kwarto dahil di siya makatulog sa pakikinig ko. So, may naalala ako dito na pinost ng ating admin. Nakalimutan ko lang kung anong pangalan niya, pero meron yung asawa niya nag-comment sa isang episode natin na to the point na nag-aaway na sila dahil nag-adjust si Mr. kay Mrs. dahil si Mrs.
HTV daw pa, HTV positive daw, talagang kinig kong kinig, salip daw na makatulog yung kanyang mga anak. Hindi daw nakakatulog dahil kinig ng kinig yung asawa niya. Nagagalit din daw yung asawa niya kapag hinihinaan ng mister yung speaker. So yun, sana wag na kayo humantong sa mamaya pag-aawayan nyo kami, yung pakikinig. So yayain nyo na lang si mister. O kaya kung ayaw niyang makinig ng ganon, suluhin nyo na lang, ma'am, doon sa misis po nung mister na yon. Suluhin nyo na lang, lagyan nyo na lang po na kahit mag-earphone po kayo dyan o earpods, man, di ba? Para at least kung meron man po mga story na hindi pwede po sa mga bagets, alam po ninyo, mariregulate po ninyo. Thank you po sa inyo, ha. Si Floran de la Cruz, dito naman po sa Saudi Arabia, sabi niya dito, patiktik naman po ako kasi lagi ako nakikinig. Kasama si Ana Lins, si Jeremy Saranillo, tama po ba? Al-Madina, Saudi Arabia din sila. Salamat po sa mga OFW nating minamahal mula po dyan sa Middle East. At sana po sa lahat na rin ng mga nagpapatiktik natin, mga OFW na hindi ko po mababasa ngayon, huwag kayong mag-alala, marami pa pong episodes ang SHS. So ngayon naman punta naman po natin yung ating mga minamahal na HTV members. At ito pong list na aking pong babasahin ay updated ng April 16. Okay, kasi medyo, yun nga po, nagmaaga po tayo ng recording. Ulitin ko po, April 16, updated list po ito ng HTV members. So kung hindi po mababanggit ang pangalan nyo pero nagpa-member kayo, huwag po kayo magtampo kasi ina-acknowledge naman kayo from time to time just in case may mga bago po sa ating community tab at ganoon din po sa sa social media, sa Facebook, ba. Anyway, maraming salamat po dahil kahit paano lumalaki yung ating mga nakikilala. Dumadami yung nakikilala natin syempre dito sa ating memberships. At sana po huwag kayong magsawa dahil hindi rin po kami magsasawa na gawin yung part namin para at least ma-entertain kayo lalong-lalo na sa mga pinapalabas nating exclusives, yung mga exclusive members only story. At ulitin natin sa mga regular episodes natin, regular po nating tigapakinig, mga talagang since 2018, talaga HTV positive na sila. Huwag kayong mag-alala dahil mas marami po kayo na mapapakinggan sa channel. So ginagawa lang po muna namin yung isa sa mga perks kasi ng channel membership. Kung Team Tiktik ka at kaya mo namang mag-upgrade ng isang level for Team Zombie, yun, entitled na po kayo sa pakikinig ng ating mga exclusive members only stories. So sana po nagugustuhan ninyo yung mga presentations. And apart from that, syempre kabilang din sa perks nila yung early access sa mga upcoming episodes. So sana na nasusundan po ninyo sa mga Team Zombie, Team Aswang at Team Red Zone. Ito rin, mula naman sa ating pinakaunang listahan ng April 16, kina Monica Irish Reyes, patiktik natin si Melanie Passion. Maraming salamat sa pag-purchase ng ating HTV face mask. So nag-replenish na po muli sa HTV merch. Meron po mga new stocks. So paki-check nyo na po. And alam ko, andun pa rin po ang ilan na lang, limited stocks na rin po. May 2-3 na lang po ata sa puntong ito, sa pagkakaalam ko. May 2-3 na lamang po yata sa na stocks ng kape ni Lola Trinidad, tama ba? Tapos nag-replenish ulit. So hindi ko lang alam kasi sila po nakakaalam ng si Miss Glens and team sa Shopee. Sila po nakakaalam ng stocks natin doon. Si Jet Mendoza, si Aubrey Delgado, hello sa inyo ma'am, maraming salamat. Joan Castillon, mga nag-rejoin ng 2 days ago. Kasama na natin ng 4 months. Ito rin mga bago, sina Shizen Torres, Ray Castillo, nag-rejoin 3 days ago. Reggie Jose, bago po ito mga ito, Team Zombie po sila. Si Dixie May Kapulot ng Team Red Zone, maraming salamat. Guapo the Great, Chasha Sudario, si GL, patiktik din natin si Jasper Jennings, si Nicao Alombro, si Merns R, Joseph Taburnal, si Mitz Artagame. Maraming salamat po ma'am sa pagpapakape no nakalipas na mga episodes. Benji Gallardo, si Jada JJ, Floriza Alcovenda, si Marjon May Jim ng HK ata. Ito, minsan nakachat ko to si Marjon May Jim maraming salamat doon sa thoughtful na chat na yon. Si Mark Ville at si Amanda Stevie, maraming salamat din po dahil nag-join kayo. 18 days na po natin silang kasama sa Team Tiktik. Nag-rejoin din po at happy 2 months sa rin na po sa atin si Engineer Robert Iseli at sa lahat ng mga kasama nyo dyan. Sana po talaga ay
malaya na kami makapunta dyan sa Makati. Maayos lang namin talaga yung ano natin. Si John Cholo Jimenez, si Miss D, maraming salamat. Nag-upgrade ng 21 days ago. Team Zombie pa rin. Monelin Alcantara ng Team Zombie din, kasama si na JC Min Borlongan. Brylin Arenas ng Team Red Zone. Maraming salamat sa mga Team Red Zone po ha. Nicolazzi, patiktik din natin si Ann Mendoza, Ann Colets, Alexandra Nicole de Lima, Kevin Cabalod, Sarah Jane Ikot, si Chuchay, si Ma'am Aizilay, maraming. Si Ma'am Aizilay ba nasa Singapore? Tama? Pag halimbawa makauwi man po kayo, please pakidala naman po yung maliit na merlion doon. Nakakamiss lang talaga doon eh. Hindi ko kasi may mga pupuntahan dapat kami talaga sa SG noon. Lalo syempre yung trabaho, yung work-oriented naman po, hindi siya work-related, ibig sabihin. Hindi naman siya parang for leisure talaga, work-related. So, hindi namin nagawa talaga noon hanggang sa nagka-lockdown na, hindi na natuloy yung mga pagbalik namin doon. So, sana matapos na talaga to, pag-pray natin matapos na lahat ito para makabalik tayo sa normal. Reynaldo Abuso ng Team Tiktik, kasama si Roslyn Arante, si Louie Calma din, at si Ella de la Cruz, si Justin Rehencia, yung TikTok, yung bomba. Oo, si Madam Les Frezange, si Miss EDM Mori ng Team Zombie nag-rejoin, pero 4 na buwan na po natin siyang kasama dito. Happy Mansari sa atin. Si Aliza Valenzuela, and then si Miss EDM Mori may plano ata daw siyang umuwi. So sana sabi ko, kung doon sa convo, kung sakali man na makauwi ka, one chat away, sunduin ka namin sa NAIA, ako na magmaneho para sa'yo kung gusto mo. Baka kasi kapag nag-taxi ka, tatagain ka. Sigurado yun. Alam na ng mga OFW, kaya yung mga galing po noon sa sorry ha, hindi naman sa sinisiraan or yung sistema, talagang bulok po talaga. Noon, ewan ko lang po ngayon. Kasi natatandaan ko nung bumalik kami noon 2018, 2019, balik kami from HK, tas SG, meron nung nagyayaya kasi noon na wala pa kasing sasakyan noon. May nagyayaya sa amin noon na taxi, ganito ganyan, dito babayaran. Pagkatapos, ang mangyayari, bago ka bababa, sasabihin niya na ganito pala yung rate. Hindi siya de metro, hindi siya base dun sa metro ng taxi niya. So parang syempre bilang ikaw magugulat ka, bakit ganun ka mahal? Tapos tatanungin mo yung nagyaya sa'yo, yung papasok sa'yo sa taxi na may mga cardboard pa na parang taxi nakalagay, sabi niya ganun. Sabi niya sige metro lang, pero pag yung bababa ka na, yung mismo na doon sa mismong spot kung saan ka talaga bababa, sabihin nung driver hindi daw kasi dapat daw dagdagan ng 200, dagdagan ng so parang gano'n, sana nawala na yung gano'ng sistema. Ewan ko lang kung meron pa rin po nakakaranas ngayon. Wag naman na sana makipag-usap kayo ng maayos, ilaban po ninyo na hindi pwedeng gano'n, di ba? Sabi natin oo, kasi talagang isipin mo naman mahirap talaga sila mag-driver ngayon, mahirap talagang kumita, pero wag naman sana samantalahin kasi pare-pareho tayo apektado, di ba? Si Aliza Valenzuela, si Samson Mabalay, maraming salamat po sa inyo sa mga nag-purchase sa ating HTV merch. MNM80, musta na po kayo dyan ma'am sa Team Aswang? Sana po nakakasabay kayo sa ating mga early access at sa ating mga exclusive members only. Si Ma'am Vanessa Adam, ayan, maraming salamat ma'am once again sa inyong pa-dinner sa Team HTV at sa ating Team HHH at sa Team Sindak. Sinama na po namin sila at ako na pong bumili na grocery para po sa kanila. At opo, meron na po silang mga pangkape kasi meron na po silang pang biskwit dahil doon po sa inyong gift para po sa buong team, Ma'am Vanessa Adam. At meron na pong kape, may pa-drip coffee na po si kape ni Lola Trinidad. So ang binili na lang po natin ay yung mga pang sausaw na lang nila. Si Janice, si Jero, si Midnight Lay, kumusta po kayo sa Team Zombie? Emski Ken ng Team Tiktik, kasama si Ma'am Gracie Bahara. Si Adam Costales ng Team Zombie, si Ma'am Rain Angel ng Team Red Zone. Meron tayong kwento po niya na tinampok sa SHS dati. At nahanap ko na po Ma'am Rain yung iyong isa pang kwento tungkol sa buhok. Oo, kasi yung para may nagkakagusto sa kanya na hindi mo alam kung maligno o engkanto. Tapos hinahaplos lagi yung buhok niya. Nakita ko na yung second story, Ma'am Rain. So siguro hopefully maayos natin siya ulit. Pagbigyan muna natin yung iba pang mga kwento ng ibang senders. So yon. Si Ma'am Jigs Balisi, kumusta po kayo dyan? Si Ma'am Luza Claro ng Team Aswang na sumusunod din sa atin sa Hilakbot Haunted History. At sana'y na-enjoy po ninyo yung iba pang mga kwento at iba pang mga mini docu style na mga
pinapalabas natin sa Hilakbot Haunted History. So para at least maboost din po yung confidence at saka yung inspirasyon ng ating Team Haunted History sa pagre-research, sa pag-edit ng mga videos dyan. Paki-share din po yung mga episodes natin. So please, para at least naman ganahan din po yung Team Haunted History. Anton Tuazon, si Ma'am Akizet, maraming salamat sa sunod ng seasons 1 hanggang seasons 1 to 11 ng ating Sindak Short Stories. Thank you po ma'am sa inyo. Happy monthsary sa atin, 4 months na. Ma'am Tess Quitano, JR Cabello, si Shara Chinis Morera, maraming salamat po sa inyo. Once again, ang listahan po na ito ay ang updated na listahan ng April 16. So kung sakaling hindi po mabanggit at meron mga bagong channel members at hindi po nabanggit dito sa ating patiktik segments, huwag kayong mag-alala sa mga susunod pa po nating SHS kasi pre-recorded po ito at inilabas na lamang po natin 2 weeks before, 2 weeks pagkatapos natin na-record to. Okay? So malinaw po yan. Once again, maraming salamat na naman po sa inyong pagsubaybay sa SHS. Sana po ay nag-enjoy kayo. Sana po ay kahit papaano nakapagdala kami ng kahit kuonting hilakbot o sindak sa lahat ng ating mga inilahad na kwento dito sa SHS. Mga tunay na kwentong katatakutan mula po sa ating mga legit na listeners, legit na senders. So keep those emails coming in sa ating sindakstories2008@gmail.com at sa ating Facebook, ang Hilakbot TV Pinoy Horror Story. So higit sa follow, paki-like din po yung ating Facebook page. Naka-halt pa lang po, pending pa rin po yung ating mga ilalabas pang mga TikTok videos na mga short horror stories at yung ating mga Facebook files na mga bago, naka-halt pa po yan, pending pa po yan kasi medyo busy po at tatlo lang po yung mga editors natin sa ngayon, so hindi po nila kaya pang gawin. So antabayanan nyo na lamang po dyan at sana i-share nyo rin po yung mga Facebook files natin mga luma sa inyong mga social media. Malaking tulong po yan para sa ating team sa pagpupuyat, sa pagpuproduce po nila dyan. At yun na rin po, syempre malaking tuwa na rin po yan para sa amin na mga katulad ng mga, ayan, si Miss Lara, si Miss Trish, si Miss Honey, si Sir Rico, at ako na rin po bilang syempre isa po ako sa mga executive producers. Malaking bagay na po yan, lalong-lalo na syempre sa lahat ng mga kwento at lahat din ng mga writers na fini-feature natin sa kada linggo, sa kada buwan. At sana po supportan din po ninyo yung ating iba pa mga playlist sa YouTube at ganoon na rin po sa ating latest na Hilakbot Horror Encounters. So marami pa pong places siguro tayo mapupuntahan sa ating horror encounters. Basta importante po ay magpadala kayo ng inyong mga totoong kwentong katatakutan na mula po doon sa lugar na yon. Kasi the more na marami po kami makita na same setting, same location, ma-feature natin siya. For example, may nagre-request Palawan Encounters. Pero kung iisa pa lang naman yung kwento, dadalawa. So ano lang siya, set aside muna natin. Unahin muna natin yung mas marami, 'di ba, na mga kwentong katatakutan sa isang lugar. So sana po paramihin niyo po at wag na kayong maghintay pa na bukas na yung feature saka kayo magpapadala. Padala nyo na po yan. Ikwento mo na bago maikwento ng iba. Ika nga ni Miss Lara sa ating plug. At sa Red Diaries, marami pa tayong ilalabas po dyan ng mga Tagalog love stories at masanay na po kayo sa ating boses dyan na naglalahad ng ganyang kwento upang nang sa ganun syempre at least maramdaman mo naman yung konting ay, di ba? Para hindi lang po sa kada ihi nyo lamang nararamdaman ang kilig. Sorry kung may mga ma-o-offend mga self-partnered, mga ganyan-ganyan. Pero at least, di ba, kung self-partnered ka, tayo na lang magkakasama-sama sa Red Diaries. Thank you po sa mga nakinig na ng ating nakaraang episode last Sunday, April 18, alas 8 ng gabi, yung mga nakapanood na, nakapakinig na nung kwento natin na pinagsaluhang init sa Baguio City. No, yun yeah. Maraming salamat sa pakape ni Lola Trinidad na itinimpa po sa akin ni My Loves. Maraming salamat sa iyo. Thank you dahil kahit papaano ay merong tigasara ng ilaw sa unit. At sa lahat din po ng mga kasama natin virtually, Hilakbot 24/7, maraming salamat po. Hanggang sa susunod po nating SHS, tuloy-tuloy lamang po ang ating hiwaan. Ano nangyayari sa akin? May problema yata yung dila ko ngayon. Kanina meron yung meron yung puro Ngayon na, tuloy-tuloy lamang po ang ating, sige tuloy ko na ha. Tuloy-tuloy lamang po ang ating hiwaan para wala na pong galing at lahat tayo ay solid, HTV, positive.
Wala ka talagang kwentang narrator, visit ka, mag-resign ka na. May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Sabayang mapapakinggan sa Hilakbot TV YouTube channel at HTV Facebook page. Lunes at Biyernes, alas 9 ng gabi. Subaybayan din ang replay sa Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.